Di ba? Lunas sa almoranas at masakit na pagdumi. I'm sure marami sa inyo may ganitong problema. Pag dumudumi, masakit, mahapdi, o minsan walang sakit pero may dugo. Diba? Nakakatakot to. Tapos hindi lang almoranas ang problema sa pagdumi, meron din tinatawag na anal fissure. Yung matigas ang dumi mo masyado, napupunit, nasusugat dun sa may puwet natin. Napakasakit din ito. At yung iba, meron pang mga infeksyon na nagkakaroon dito. Okay, so ano gagawin natin? Kasi ang problema nga dito yung pagdumi. Pag almoranas, ibig sabihin nito, para siyang varicose veins. Kung meron tayong maugat dito, meron tayong ugat sa paa, yung almoranas, namamaga din yung blood vessel dun sa rectal and anal area. So, lumalaki siya, tapos pag lumabas yung dumi natin, lalo na kung medyo matigas, dudugo. Minsan naman, may tao, kasama ako dito, problema ko to, kaya alam na alam ko. Minsan, takot ka na dumumi, di ba? Takot ka na dumumi kasi alam mong masakit o dudugo, pinipigilan mo. Pag pinipigilan mo lagi, nagiging masikip yung daanan sa puwet. Kaya ang tawag ng mga surgeon dito, tight anal sphincter. So, tight siya, masikip. So, hindi rin to maganda kasi lalo mo pinipigil, lalo sumisikip yung daanan. Kaya pag lumabas yung dumi, lalo ka masusugat. Dapat nga relax. Kaya lang paano mo nga re-relax kung dumudugo siya. Diba? So, yan. Mas mataas yung pressure. Kung ano yung problema sa almoranas, yan din ang problema sa hemorrhoids. Maraming may hemorrhoids. So, ano dahilan nito? Pwedeng namamana. Pwede ka laging constipated, matigas dumi. Or pwede rin yung nag-LBM. Kasi pag nag-LBM ka lagi, masakit din sa pagdumi. Mas overweight, mas mataba, mas may almoranas. Nagbuntis. Diba? Nagbuntis, ire ng ire. O nagbubuhat ng mabigat. Diba? Nagbubuhat lagi, ire ng ire. Tumataas yung pressure. Okay? So, ano mga gagawin natin? Ano muna yung mga iiwasan natin? At ano yung mga gagawin para mabawasan yung pagdurugo o yung sakit sa almoranas? Okay? Number 1, bawal yung umiire ng matindi. Okay? Pag dumudumi tayo, sasabihin mo, dapat iire. Kaya lang, mas malakas mo iire, lalo na kung bigla-bigla mo siya iniire, pwedeng dumugo. Okay? Dapat mas relax ka dito. May technique yan eh. Alam yan ng mga may almoranas. Parang dahan-dahan lang. Parang unti-unti. Diba? Unti-unti lang. Mas mabagal, dahan-dahan, kung masusugat man, konti lang. O minsan, may technique pa akong ginagawa. Minsan, nakaupo ka na, tapos minsan, alam mo, yung dumi mo matigas, diba? Pag may matigas, mamaya masusugat siya. So, minsan, may position na masusugat siya. So, gawin mo muna, minsan, nakaupo ka, kung hindi pa naman lumalabas, tayo ka konti, tayo, upo, tayo, iba-iba yung pwesto, para medyo mag-iba yung mag-adjust lang yung dumi para hindi lang magsakto doon sa lugar na nasusugat. Minsan, alam mo anong lugar nasusugat? Kanan ba, kaliwa, harap o likod? Diba? Mahirap naman yung lagi nasusugat. So, minsan gano'n, dahan-dahan, upo, tayo, pag di pa nag-umpisa, tapos unti-unti. Tapos pag nakalabas na yung una, medyo dumudulas na, tapos dahan-dahan. Huwag mong bibiglain. Kasi pag binigla mo, mapupunit. Pag pupunit, yung buong toilet bowl, dudugo yan. So, hindi maganda. Yung iba, gumagamit ng KY jelly. Pwede rin naman KY jelly, nilalagay doon sa may puwetan. Kaya lang, pwede rin naman. Minsan may tulong, pero minsan sa loob mismo. Kung matigas talaga yung dumi, kahit may KY jelly, hirap din. Number 2, iwas sa constipation. Pag mas matigas ang dumi, syempre, mas may chance tumugo. Ano gagawin natin? So, gulay marami. Okay? Mas maraming kakainin mong kangkong, gulay. Okay yan, maraming gulay. Medyo mas buo ang dumi, mas madali. Pero kung gulay lang mag-isa, medyo solid pa rin eh. Kahit yung iba umiinom ng fiber supplement. Ako, nakatry na ako fiber supplement. Parang hindi sapat na fiber supplement lang. Kasi pag fiber supplement, malaki pa rin siya.
pwede pa rin dumugo. Mas gusto ko yung prutas. Itong mga 4-piece na prutas. Pakwan, pears, peras, ano pa ba? Papaya, prune juice. Pwede rin grapes, pwede rin mangga. So, papaya, pakwan, pears, prune juice, mangga, grapes. Pag hinalo-halo mo to, kainin mo konti nito, konting pinya, konting ganyan, mas lalambot ang dumi. Okay? So, itimplahin mo mas malambot, mas hindi masakit. Ang problema lang, dito sa 4-piece na mga prutas, pakwan, pears, grapes, mangga, mataas ang sugar. So, kung may diabetes ka, tumataba ka, tapos may almoranas ka, paano ka kakain marami nito? So, okay naman magprutas, bawasan mo na yung kanin mo. Bawasan mo yung ibang kinakain mo. Kundi tataba ka kasi, pero kailangan mo yan pampala. Hindi ko pinapayo yung iinom ng pampadumi. Yung iba, iinom ng tableta para makadumi, hindi po maganda yon. May tinatawag tayong laxative abuse. Pag ininom mo yon, makakadumi ka sang araw, next day, 2 days after, constipated ka ulit. Kaya hindi rin po pwede. Magiging dependent ka, mas maganda yung prutas. Number 3, iwas sa spicy foods tsaka acidic foods. Maaanghang, basta yung maraming sili, maanghang, mahapdi sa paglabas. Kahit sa prostate, hindi rin maganda mga spicy foods. Number 4, dapat maraming tubig iinumin. Maraming tubig iinumin, mas maganda, mas lumalambot ang dumi. Number 5, huwag uupo ng matagal. Hindi pwede nakaupo ng 8 hours kasi lalong may pressure doon sa almoranas. Dapat lakad, upo, higa, iba-iba position. Huwag laging isang style lang. O huwag laging lakaupo kasi lalong mape-pressure. Lalo na yung sa silya, bawal ang matigas. Di ba? Meron tayong mga bangko na matigas. Matigas, masakit sa puwet. So, dapat malambot siya. O minsan, meron pa nga donut na upuan, parang donut, para yung gitna ng puwet mo walang nauupuan. So, yan. No sitting. Number 6, iwas sa bisikleta at motor. Lalo na bisikleta at motor. Siyempre, nakaipit yung puwet mo nun eh. Pwede maggasgas at lalo lumala yung almoranas at masakit sa puwet. Number 7, iwas sa mabibigat na binubuhat. Mas umiiri, mas nagbubuhat, mas lumalabas yung almoranas. Number 8, iwas sa maraming alak, hindi magandang alak. Nadidehydrate, lumalala ang hemorrhoids. Number 9, sigarilyo. Sigarilyo, bawal din. Poor circulation, hindi gaganda circulation. Nagbabara yung mga ugat natin sa sigarilyo. Pwede magpalala ng almoranas. And number 10, syempre, pag naghuhugas tayo, wag yung, dapat tubig lang tubig lang na maligamgam na tubig. Kasi kung sobrang lamig, masakit din. Sobrang init na panghugas, masakit din. Tissue na matigas, masusugat din. So, tubig lang talaga. Kung gusto mo konting sabon, yun lang para hindi masugat doon sa puwet. So, yan talaga problema sa almoranas, pabalik-balik. May nababasa ako yung mga pinapahiran ng mga gel, mga parang na-try ko na yan parang hindi sa akin hindi siya effective. Nag-try din ako yung mga suppository. Meron mga suppository, binibigay ang mga surgeon. Parang hindi rin effective masakit pa nga ipapasok mo. Parang hindi siya ganun ka-effective. Mas maganda pa rin yung prutas, gulay, lumambot yung dumi, kusang nawawala. Tapos yung pagdumi, dahan-dahan lang. Tapos i-train mo sarili mo every time pare-pareho yung oras sa umaga. O kung sa gabi, kailan yung schedule mo. Tapos yung pagkain mo, pare-pareho lang. Huwag masyadong ibahin ang pagkain. So, dapat pare-pare kasi baka may kinain kang puro karne, puro kanin lang, lalo titigas. Yung mga nagpapatigas, actually yung chocolate, feeling ko nagpapatigas Kaya kung mag-chocolate ka, dark chocolate, konti lang. Pag feeling ko lang, maraming tsokolate nakakatigas. Saging, okay lang naman saging, dagdagan mo na ibang prutas. Hindi na, nakakatigas konti siguro saging, may potassium para sa LBM, pero okay na rin naman yun. Haluan mo na ibang prutas.
Yung iba nagtatanong ng opera, pwede ba operahan? Mahirap magpa-opera, pwede naman magpa-opera kung nakalabas na talaga, kung nakalawit na, malala na, papacheck tayo sa doktor. And lastly, kailangan ko sabihin sa inyo na pag may dumurugo, papacheck rin tayo sa isang surgeon o gastroenterologist. Sisiguraduhin natin na almoranas lang, pagdasal natin na hindi siya colon cancer, hindi siya ibang cancer, na almoranas lang yun. Okay? So, healthy diet, wag masyado kumain ng mga matataba para hindi tayo magka-colon cancer. Kasi minsan ayaw naman natin magpa-check o magpa-colonoscopy, baka walang pera. May nagtatanong, siya naman daw walang dugo pero nakausli sa puwet niya. Almoranas yun. Baka nanganak ka na, may nakausli almoranas. Basta hindi dumudugo, okay lang. Merong almoranas na nakalabas lang eh. Ibig sabihin, nasa side lang. Hindi, nasa puwet siya pero hindi siya sa daanan. So, pag nasa side lang siya, okay lang yun. Nakakadumi ka naman eh. Oo, okay lang yun. Kasi di naman siya nakakaharang sa pagdumi mo eh. Ang problema yung almoranas na humaharang sa pagdumi na pag lumabas, mapupunit. Yun ang pinakamasakit. Maraming babae may almoranas kasi nga ng nung nanganak nung baby nila. Skin tag sa puwet, di naman, okay lang naman skin tag. Skin tag, actually mga skin tag, kaya na ng dermatologist yan eh. Pag tumatanda, marami tayong skin tag. Basta hindi dumudugo, hindi nag-interfere, siguro medyo hindi lang maganda tingnan, pero hindi naman yan delikado. Mas delikado yung dumudugo sa puwet. Okay, salamat po. Sana nakatulong tong tips natin. Marami nagsasuffer sa almoranas. At syempre, kung malala na, at papakita tayo sa surgeon. Usually surgeon to eh. Mga colorectal surgeon ang gumagamot sa almoranas. Salamat po.